EPP 4, Quarter 3, Week 4. Mga kagamitan at consumables sa paghuhugas ng pinaglutuan at pinagkainan. Mga hakbang sa paghuhugas ng pinaglutuan at pinagkainan. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa mga kagamitan at consumables sa paghuhugas ng pinaglutuan at pinagkainan. Mga hakbang sa paghuhugas ng pinaglutuan at pinagkainan. Narito ang mga pwedeng maging mga kasanayan at layunin. Una, natutukoy ang mga kagamitan at consumables sa paghuhugas ng pinaglutuan at pinagkainan. Pangalawa, naisasagawa ang mga hakbang sa paghuhugas ng pinaglutuan at pinagkainan ng may pag-iingat. Maikling balik-aral. Ano ang pinagkaiba ng kaldero at rice cooker? Mahusay! Ang kaldero ay ginagamit sa pagluluto sa kalan at kailangan bantayan habang nagluluto. Ang rice cooker naman ay otomatikong nagluluto ng kanin at hindi na kailangan bantayan dahil ito ay may keep warm function na nagpapanatili ng init ng kanin. Kung ikaw ang tatanungin, ano ang mas gusto mong gamitin sa pagsasaing ng bigas? Kaldero o rice cooker? Bakit? Panghikayat na gawain. Pagmasdan mo. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Gabay tanong. Una, ano-ano ang ipinapakita sa mga larawan? Pangalawa, sino ang dapat magligpit at maghugas ng mga pinagkainan ng mag-anak? Pangatlo, bakit dapat iligpit at hugasan kaagad ang mga pinagkainan pagkatapos kumain? Pang-apat, bakit mahalagang magtulungan ang lahat sa pagliligpit at paghuhugas ng mga pinagkainan? Para sa bokabularyo. Sa iyong palagay, ano ang larawan sa ibaba? Magaling! Ito ay pinagkainan. Sa iyong palagay, ano ang larawan sa ibaba? Mahusay! Ito ay pag-aayos. Sa iyong palagay, ano ang larawan sa ibaba? Napakagaling! Ito ay kutsara at tinidor. Sa iyong palagay, ano ang larawan sa ibaba? Magaling! Ito ay paglilinis. Unang aralin, mga kagamitan at consumables sa paghuhugas ng pinaglutuan at pinagkainan. Pagproseso ng pag-unawa. Ibigay ang pangalan ng bawat gamit sa ibaba. Ano ang pangalan ng larawan?
Magaling! Ito ay dishwashing liquid. Ano ang pangalan ng larawan? Mahusay! Ito ay dish towel. Ano ang pangalan ng larawan? Napakagaling! Ito ay maliit na palanggana. Ano ang pangalan ng larawan? Magaling! Ito ay sponge. Ano ang pangalan ng larawan? Mahusay! Ito ay dish rack. Ano ang pangalan ng larawan? Magaling! Ito ay apron. Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Ang salitang kagamitan ay tumutukoy sa mga bagay, aparato o kasangkapan na ginagamit sa pagtupad ng mga gawain o pangangailangan sa bahay, trabaho o iba pang larangan. Halimbawa, ang mga kagamitan sa kusina tulad ng mga kaldero at kawali o mga kagamitan sa opisina tulad ng mga computer at printer. Samantala, ang consumable ay tumutukoy sa mga bagay na nauubos o nagagamit at kailangang palitan pagkatapos gamitin. Halimbawa nito ay ang dishwashing liquid at sponge sa kusina, papel, tinta ng printer at mga baterya naman sa opisina. Kagamitan o consumable. Una, dishwashing liquid o paste. Ito ay consumable na ginagamit para linisin ang mga pinggan, kubyertos at iba pang kagamitan. Karaniwan ito ay may pabango at antibacterial properties. Pangalawa, palanggana. Ito ay ginagamit sa pagbubulto na lalagyan ng mga kasangkapang huhugasan. Maaari rin itong gamitin bilang lalagyan ng tubig panghugas. Pangatlo, sponge. Ito ay gamit para linisin ang mga pinggan, kaserola at iba pang kagamitan. Ang isang bahagi ng sponge ay karaniwang abrasive para sa pag-alis ng matindi o matigas na dumi. Pang-apat, scouring pad. Ito ay ginagamit para linisin ang mga lutuan, kawali at iba pang kagamitang kusina na may matitigas na natirang pagkain o labis na lamis. Panglima, dish rack o drainer. Ito ay ginagamit para itabi o iayos ang mga pinggan, baso at kubyertos pagkatapos hugasan. Dito unang pinatutuyo o pinatitiktik
ang tubig ng mga hinugasan na kagamitan. Pang-anim, kitchen towels o tuwalya. Ang tuwalya ay ginagamit para patuyuin ang mga kamay, linisin ang lababo, o punasan ang mga kagamitan. Maaaring ito ay disposable o washable. Pang-pito, apron. Ang apron ay karaniwang ginagamit upang mapanatili ang kalinisan at proteksyon ng katawan at damit mula sa anumang mga likido, dumi o mantika habang nagtatrabaho sa kusina. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Pangalawang aralin, mga hakbang sa paghuhugas ng pinaglutuan at pinagkainan. Pagproseso ng pag-unawa. Pag-ugnayin. Iuugnay ang mga pangungusap sa tamang larawan. Isulat ang mga titik ng larawan sa kaugnay nitong pangungusap. Mga pangungusap. Para mas makita mo ito ng maayos, maaari mo din muna itong isulat bago tignan ang mga larawan mamaya. Sasagutin natin ito pagkatapos. Narito ang mga pagpipilian mo o ang mga larawan. Ngayon ay ating itong sagutin. Una, malinis na lababo. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay titik G. Pangalawa, binabanlawang pinggan. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ang tamang sagot ay titik D. Pangatlo, inaalis ang mga tirang pagkain. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay titik F. Pang-apat, ang mga kagamitan sa pagkain ay nasa patuyuan. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ang tamang sagot ay titik A. Panglima, ang pinggan ay pinupunasan. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Ang tamang sagot ay titik E. Pang-anim, ang mga pinagkainan ay nasa lababo. Ano ang tamang sagot?
Mahusay. Ang tamang sagot ay titik C. Pang-7, sinasabon na pinggan. Ano ang tamang sagot? Mahusay. Ang tamang sagot ay titik B. Pang-8, mga kaserola at palayok na ginagamit sa pagluluto. Ano ang tamang sagot? Mahusay. Ang tamang sagot ay titik H. Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Mga hakbang sa paghuhugas ng pinaglutuan at pinagkainan. Una, simulan ang paghuhugas ng pinagkainan sa mas malinis na kasangkapan. Ilagay ang mga huhugasang pinagkainan sa dahong kanan ng lababo ayon sa pagkasunod-sunod. Titik A, baso o glassware. Titik B, kubyertos o silverware. Titik C, plato o chinaware. Titik D, sandok at CNC. Titik E, kaldero, kaserola, kawali at iba pa. Pangalawa, sabunin ang mga ito gamit ang maliit na palanggana na may sabon o dishwashing liquid at espongha o sponge. Tiyaking malinis ang mga ito bago gamitin. Sundin ang pagkasunod-sunod sa pagsasabon. Pangatlo, banlawang mabuti. Kuskusin ang mga binabanlawan upang maalis ang dumikit na sabon o panghugas at maalis ang amoy. Kapag ang ulam ay masebo o mamantika gaya ng adobo, gumamit ng mainit na tubig sa pagbabanlaw ng mga pinggan at kubyertos. Pang-apat, ilagay sa dish rack at pabayaang tumulo ang tubig. Pang-5, patuyuin ang mga ito gamit ang malinis na pamunas. Pang-6, ang mga baso ay hindi pinupunasan upang hindi lumabo. Pang-7, iligpit o ilagay ang mga ito sa dapat kalagyan. Pagkatapos hugasan at patuyuin ang lahat ng pinagkainan at pinaglutuan. Pang-8, ilagay sa bandang unahan o sa lugar na madaling makuha ang mga kasangkapang karaniwang ginagamit. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Paglalahat. Tanong-tugon. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, anong kagamitan ang dapat unang huhugasan, pangalawa, pangatlo at iba pa? Magaling! Ang mga kagamitan sa kusina ay dapat hugasan ayon sa pagkasunod-sunod na ito.
Unahin ang baso o glassware. Sumunod ang kubyertos o silverware. Pagkatapos ay plato o chinaware. Kasunod ang sandok at siyensi. At panghuli ang kaldero, kaserola, kawali at iba pa. Pangalawa, bakit kailangan sundin ang ganitong pagkasunod-sunod? Napakagaling! Kailangang sundin ang tamang pagkasunod-sunod sa paghuhugas ng mga kagamitan sa kusina upang mas epektibong malinis ang mga ito. Maiwasan ang kontaminasyon, maprotektahan ang mga delikadong kagamitan mula sa pagkamot at makatipid sa oras at tubig. Pangatlo, pagkatapos mahugasan ang lahat ng pinagkainan at pinaglutuan, ano na ang iyong gagawin? Napakagaling! Pagkatapos mahugasan ang lahat ng pinagkainan at pinaglutuan, patuyuin ang mga ito gamit ang malinis na tuwalya o hayaang matuyo sa dish rack. Pagkatapos ay linisin at punasan ang lababo at mga paligid nito upang matiyak na malinis at maayos ang kusina. Pang-apat, ano ang kabutihang dulot ng kalinisan at kaayusan sa kusina? Magaling! Ang kalinisan at kaayusan sa kusina ay nagdudulot ng kaligtasan sa pagkain, mas madaling pagluluto, pag-iwas sa aksidente, magandang kapaligiran at pagpapakita ng disiplina. Pagninilay sa pagkatuto, gagabayan ka ng iyong guro para sa gawain ito. Pagtataya. Ayusin ang pagkasunod-sunod ng paghuhugas ng mga pinagkainan at kasangkapan sa kusina. Para sa titik A, isulat ang bilang 1 hanggang 5 sapat lang ayon sa pagkasunod-sunod ng paghuhugas. Sagutin na natin. Saan natin ilalagay ang unang bilang? Magaling! Sa mga baso o glassware. Saan naman natin ilalagay ang pangalawang bilang? Mahusay! Sa mga kubyertos o silverware. Saan naman natin ilalagay ang pangatlong bilang? Magaling! Sa mga plato, platito, tasa at mangkok o chinaware. Saan naman natin ilalagay ang pang-apat na bilang? Magaling! Sa sandok at siyensi. At syempre ang panghuli ay ilalagay sa palayok, kaldero, kawali at iba pa. Para sa titik B, isulat ang bilang 1 hanggang 5 sapat lang ayon sa paghuhugas ng mga kasangkapan. Sagutin na natin.
Saan natin ilalagay ang unang bilang? Mahusay! Sa titik E o ilagay ang mga huhugasan sa kanang bahagi ng lababo. Saan naman natin ilalagay ang pangalawang bilang? Napakagaling! Sa titik C o sabunin ang mga kasangkapan. Saan naman natin ilalagay ang pangatlong bilang? Magaling! Sa titik A o banlawang mabuti. Saan naman natin ilalagay ang pang-apat na bilang? Magaling! Sa titik D o ilagay sa patuyuan at hayaang tumulo ang tubig. At syempre, ang pinakahuli ay ang titik B, patuyuin sa pamamagitan ng malinis na basahan. Mahusay mga bata! Gawaing pantahanan o takdang aralin. Ito ay optional. Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa na ang salitang kagamitan ay tumutukoy sa mga bagay, aparato o kasangkapan na ginagamit sa pagtupad ng mga gawain o pangangailangan sa bahay, trabaho o iba pang larangan. Samantala, ang consumable ay tumutukoy sa mga bagay na nauubos o nagagamit at kailangang palitan pagkatapos gamitin. Nalaman din natin ang mga kagamitan o consumable sa kusina tulad ng una, dishwashing liquid o paste. Pangalawa, palanggana. Pangatlo, sponge. Pang-apat, scouring pad. Panglima, dish rack o drainer. Pang-anim, kitchen towels o tuwalya. At pang-pito, apron. Nabanggit din ang mga hakbang sa paghuhugas ng pinaglutuan at pinagkainan. Una, simulan ang paghuhugas ng pinagkainan sa mas malinis na kasangkapan. Ilagay ang mga huhugasang pinagkainan sa dakong kanan ng lababo ayon sa pagkasunod-sunod. Titik A, baso o glassware. Titik B, kubyertos o silverware. Titik C, plato o chinaware. Titik D, sandok at siyansi. At titik E, kaldero, kaserola, kawali at iba pa. Pangalawa, sabunin ang mga ito gamit ang maliit na palanggana na may sabon o dishwashing liquid at espongha o sponge. Tiyaking malinis ang mga ito bago gamitin. Sundin ang pagkasunod-sunod sa pagsasabon. Pangatlo, banlawang mabuti. Kuskusin ang mga binabanlawan upang maalis ang dumikit na sabon o panghugas at maalis ang amoy. Kapag ang ulam ay masebo o mamantika gaya ng adobo, gumamit ng mainit na tubig sa pagbabanlaw ng mga pinggan at kubyertos. Pang-apat, ilagay sa dish rack at pabayaang tumulo ang tubig. Panglima, patuyuin ang mga ito gamit ang malinis na pamunas. Pang-anim, ang mga baso ay hindi pinupunasan upang hindi lumabo. Pang-pito, iligpit o ilagay ang mga ito sa dapat kalagyan. Pagkatapos hugasan at patuyuin ang lahat ng pinagkainan at pinaglutuan. At pang-walo, ilagay sa bandang unahan o sa lugar na madaling makuha ang mga kasangkapang karaniwang ginagamit.
Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Sana ay may natutuhan kayo. Huwag ninyong kalimutang pindutin ang like, share at subscribe.